Sa umaga ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Batiin rin natin mga katabi natin isang magandang umaga sa kanila. Po. Isang mapagpalang umaga na ibinigay ng Diyos sa ating lahat na muli sa Kanya mataas na papuri at pasasalamat na Kanyang pinagkatiwalaan tayo sa isang linggo at magandang araw rin na hindi umuulan hanggang sa matapos ng ating bahay panamang. Basahin ko lamang po sa mga awit 100. Mawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglikod ng lahat. Tayo lahat na nilalakawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit ng pupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, maraming pong salamat sa iyong putyang loob, sa iyong kaluluwalhatian, Panginoon, sa aming buhay, sa pagpapahirap, Panginoon, ang kalakasan ito na aming nagagamit, Panginoon, sa aming pang-araw-araw. Kami naririto, Panginoon, humingi ng iyong paglilinis sa aming mga pagkakasala sa salita, sa gawa, Panginoon. Hinisin mo po ang puso't isipan, Panginoon, upang ang aming mga pagsamba sa mga ito na aming po gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po rin kami sa mga salitang mahayag sa amin sa umaga ito. Buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, na sa ganon, maintindihan namin ilubos sa mga salita, Panginoon, na maibibigay po sa amin. Pangunahan mo po ang aming worship service sa umaga ito. Alisin mo po ang anumang gawa ng kaaway na kami, gambalain, Panginoon, Panginoon, po sa amin. At may focus po namin, Panginoon, sa iyo ang aming sarili sa umaga ito. Kaya din po amin po itinataas, Panginoon, ang mga kapatid po namin na wala pa po rito, na ito silang samahan sa kanilang pagparito. Kaya din po ang mga nakakalimot, na ito silang palalahanan, Panginoon Diyos. Ikaw ang lahat may dakila, Panginoon, sa umaga ito. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon sa umaga ito? And sa isang linggo na lumipas ay salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa ating lahat, sa ating buhay. Siya ang ating gabay at siya ay ating papurihan sa umaga ito. Tayo po lahat ay tumayo. Pagitan natin natin Panginoon sa buong puso. Tayo laging lumapit sa Kanya na may tuwa at galaw. Sabi nga po sa Santiago 8:4, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong kamay, kayong mga makasalanan. At lalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo lang may dalawang ihalap. Ito'y mawit. Ako ay lalapis sa ating Panginoon sa amin. Ako ay lalapis sa iyo pa sa iyong harapan. Puso ko'y lulubog sa iyong kabangalan, kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya mo nila, O Jesus. Isang pagkiko natin, o ako'y nagagin.
iyong kabanalan at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya mo lang, dugo mong inaastos. Oh, Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng magpupuri sa'yo, Yahweh. Ako'y hawin, itataas ang aming titig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong oh, Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y lalapit, ako'y nanahan ng aking titig sa'yo. At ako'y mananahan sa piling mo. Mag-aalay ng pagpupuri sa'yo, sa piling mo. Ako'y mananahan sa piling mo. Kaya patuloy po na tayo lumapit sa ating Diyos na buhay. Tayo ay nagawin ng malayang-malaya. Sabi nga sa Galatia 5:1, malaya na tayo dahil malaya na tayo ngayon. Kaya tayo Amen.
Matuloy pa tayo ngunit, sabi nga po sa awit, samtaan, apat na po, diba? Sa dalawa, ibubunin kita, Diyos ko, o hari, at pupunin. Ang pangalan mo at kapayanan mo, pangalan. Araw-araw ay pupurihin kita, at aking pupurihin ang pangalan mo, magpakayanan. Amen. Nais ko ika'y nalasan, pag-ilos ko'y aking inasan, pagkat sa'yo wala nagkakakuhan, at tunay na naglalagay sa nais ko ika'y nalasan, tibok ng puso ko'y harapan, kaya ngayon bukas at kailanman, kasama ko'y naalawan. Wala kang kinabubuhin, wala kang sasabahin. Puso ko ay mapalain sa'yo. Wala kang kinabubuhin, wala kang sasabahin. Ngunit ang puso ko ay mapalagi sa'yo. Ika'y maranasan, pagkilo
ang puso ko, ikaw lamang. Kaya't iyong bukas, kailanman pagsabalang yan. Pinapupurihan at sinasamba walang hanggang papuri at pagsamba sa iyong Panginoon. Sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Lady. Inaanyayahan ko ang lahat ay tumayo bilang pag-aaral sa pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Luke, chapter 19, verses 1 to 10. Lucas, kabanata 11, mga talata sa hanggang 10. Nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalan ni Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan ko tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay.
Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, pamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya na makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang kanila. Maraming salamat po sa pagpasok dito sa inyo. Maraming na po tayo makubuo sa ibang po dahil pastor ang babakit pa po ng mensahe. Po, para sa araw ito. Hello, yan. Morning po sa ating lahat. Totoy na totoy pa yung boses ni Bro Anthony. Parang ito, baka Yan. So ito po yung pangalawang sermon message patungkol sa sermon series natin about heart giving. Ngayon, makita po natin ang ating tema. Heart giving, worshiping God through generosity and stewardship. So last time, yung message natin, giving katulad ni Kristo, gaya ni Kristo, pagbibigay na gaya ni Kristo. So, this is the second message. At sa binasa ni Bro Anthony, ay merong isang, grabe naman yung pagkakatranslate, no? Sa Tagalog. Legit to malamang legit to si Zaccheo o si Zacchaeus. Pero ganito man, sa liit ng kanyang stature ba yan, physically, pero financially, materially, ay, sabi ng Bible, he was so rich, very rich. Kasi naman, sa tax siya tax collector, cheap ba? So, yung mga under niya, meron ng kinukorupsyon, tapos meron pa siya doon. At bukod pa yun sa kanya, yung dedirect sa kanya. Kaya, makita natin dito yung pagbabago ng puso at buhay ni Zaccheo. Zacchaeus. So, the title of our message this morning is When Jesus Changes the Heart. Pag binago yung puso, matik, mababago din, ang kamay natin ay magiging bukas. Okay. So, it's a gesture of being a giver. Magiging giver na tayo pagka binago ang puso natin. Actually, last message natin, hard din ang punteriya no? Punteriya na natin na Panginoon sa atin para tayo ay maging cheerful heart givers. At ito nga yung ating tema, heart giving, worshiping God through generosity and stewardship. Dito pinapakita na ang amount na the mere basis of being a cheerful heart giver. It's all about the heart, not the amount. So, sabi nila sa title, the gospel that produces generous stewardship. So, stewardship, pagiging katiwala po natin ng Panginoon. Katulad po ng aming lesson 1, kanina sa leadership training center. Masalamat sa mga dumalo. Marami-rami po yung dumalo. At napakaganda yung namin karali.
At ang unang halimbawa na dapat natin tularan tungkol sa leadership, no, is all about is none other than the Lord Jesus Christ. So, yun. Kaya kapag ginamit ni Jesus ang puso, sabi ko, pusang bubukas ang kamay. Hindi lang literal ang bubukasan ng sabihin niya, hindi na siya nagpitigil, hindi na siya nagtinitipid ang Panginoon. Okay? Hindi ito patungkol sa material na aspekto, ha? Ulitin ko ha? Kasi ito yung ginagamit ng mga prosperity gospel preachers, eh. Ang focus ay material blessings. Dadami ang iyong yaman, ang salapi, pagpapalaya ng trabaho, dadami ang mapopromote ka, pag nagbibigay ka ng mas marami, gagawin ko na the more you give, the more you receive. No? Pero hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Kundi yung spiritual blessings na kung saan binigay niya sa atin. Ephesians 1 verse 3. No? Chapter 1 verse 3, basahin niyo yan. It's already given to us through Christ, the spiritual blessings. Kaya lang, siyempre, sa marami nating iniisip, ginagawa, focus sa buhay, nakakalitaan natin na we receive already that through our Lord Jesus Christ. When we repented and we were forgiven by Him by accepting Him through faith, no? By faith in our lives. Of course, through the Holy Spirit pa rin yun. Wala tayong part sa ating salvation, mga kapatid. That's the essence of Ephesians 2:8-9. And then the verse 10, then follows the good works, divine peace, divine good works, the result of our true faith. Kaya dito, heart of worship, hands of generosity, life of stewardship, glory to God. So, pero pwede tayo, pwede na kami na yan. Okay. Sa ulit na lang po. So, ito rin po yung proposition, the big idea, that true biblical generosity is not produced by guilt or pressure. Ang sigil po niya. Kaya ba tayo bibigay dahil nabibigay na ang tatlong apat na dadagdagan na pala ng isa eh. Okay, dati tatlo alam natin. Tatlong peace. Talent, time, and treasure. Ano yung pangapat? Testimonies. Yan, apat na ang 4 P's. Ang alam lang natin dati, pagdating sa pagbibigay, material, resources, treasure. Hindi po. Yun yung apat na yun. And it's all spiritual. Kung paano bigyan tayo ng spiritual blessings ng Panginoon, you give back to Him. No? Fully. Based always in our hearts that changed by God through Christ. That's why, but by a heart transformed by Jesus Christ, binago ni Kristo at binabago ng binabago. And in essence of sanctification ni Christ sa atin, binabago, binabaging banal tayo. Kaya ang tunay na pagbibigay hindi bunga ng pamimigit, kundi ang pusong binago ni Kristo. Kaya bago po tayo magbigay ng ating oras, time, sometimes we spell that L-O-V-E, love, talent, huwag natin tipirin ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya, yung mga talento natin, kaloob, at treasures, and of course, yung testimonies natin, pangalagaan natin at pagka na pinatagawa, makita sa, at bigay sa tao, at makita nila yun. So, ang focus natin ito, the word heart, kasi yan talagang kinupuntirya sa atin ng Diyos. Katulad sinabi ng Diyos through Prophet Samuel kay David. Actually, sa tatay ni David, si Jesse, naghahanap ng kapalit ni King Saul. Sa kanilang pananaw, yung mga malalaki na anak niya. Pero sa pananaw ni Prophet Samuel,
malalaki dapat kasi takat lang ang ni King Saul, 7-footer. Mga akalaban kasi 9-footer. Kahit hanggang sumunod sa kanya na tangkad o laki ng katawan. Yun ang pananaw at paningin ng tao. Kapit sa amin. Pero sabi ng Diyos, no, meron pang anak dyan sa Jesse. And to make a long story short, it was David, no, na youth, looking, 17 years old, 15, 17 years old, tumaling pa yun. At sabi na, God looked at the outward appearance. He looks at the heart. And that was David, the man after God's own mind. So X stands for humble yourself before Christ. Because God opposes the proud but gives grace to the humble. And E stands for encounter Jesus personally. Yung sinabi Jesus Christ, no, kay Sakio, bumaba ka dyan. Today I will stay at your home or in your house. A is abandon some of his possessions. Where your treasure is, there your heart will be also. And R respond with genuine repentance. No? I will give half of my possessions to the poor. Nakita natin yung pagbabago ng puso ni Zacchaeus. And last, C, transform your stewardship is required of stewards that they be faithful. So we are stewards of Christ. And one day, no, he will return, and he will say to us, say to us that we will done good and faithful servant. So that's one of our greatest motivations. So while still here and there, so include that in our motivations, not only the return of our Lord Jesus Christ. So let's see the historical and cultural background. So Jericho, alam natin yan, kwento ng Jericho, no? Sa Old Testament, the wall of Jericho, na 7 times lang ikot at bumabal. At yung wall ay pag ganito. At kung saan ka may support yung bumabal, kaya makita natin talaga walang makatatalo sa kapangyarihan ng Diyos. So, and lugar na yan, during that time, andun si Jesus Christ, it was a major trade route, custom center, tax collection district, and a prosperous commercial city. So mayaman, kaya marami po diyang, kaya nga may isang, bago si Zacchaeus, si Bartimaeus, na-encounter ni Jesus Christ, na isang blind beggar, na sumisigaw. Jesus. Pagaling mo, gusto ko makita. Kaya sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Anong gusto mong mayari? Gusto kong makita. So, ngayon din, na makita ka dahil sa iyong pananalig. So, bago yun, si Zacchaeus was a chief, not only a common tax collector. By the way, si Matthew, one of the Christ disciples, was a tax collector. Kaya alam din niya yung materia yan. Baka heavy niya yan, no? Si Zacchaeus. A wealthy, hated, considered ceremonially unclean, and viewed as a traitor. Okay? So, sa Roman government, kaya ako ay nagsiservisyo. Commonly became based through corruption. Kaya sa NLT translation, sabi doon, became rich, referring to Zacchaeus. Sabi, dati hindi siya rich, poor siya. No? But because of his position, ginamit nito para siya ay mangurap. At in terms of corruption, punta tayo dito sa modern times. Ito ang number 1 cancer ng ating gobyerno. Hanggang ngayon, struggling pa rin. At unti-unti nang resolve po ito. Pagkat hindi pa tapos ang mga issues regarding sa corruption. No? Specifically, doon sa bus project ng DPWH. Let's continue to pray our government, especially our leaders, our president.
the truth shall prevail. Sabi nga. Thus, Zacchaeus represented everything Israel hated. Kaya, during that time, pag tinawag o tinaguri ang tax collector, hepe pa, chief, publican, ay considered as sinner or sinners. Lalo ng mga religious leaders. Okay? So, yan, Jesus sought him. Nakita siya, this demonstrates God's grace toward undeserving sinners. So, the gospel reaches the worst so that He can make us the best. Kaya, laging sasabi ng Panginoon, ano yan, the Son of Man came to seek and save the lost. Yan ang purpose niya. Bakit siya pumunta dito sa lupa? To seek, hanapin, at iligtas ang mga nawawala. Okay? Pwede yan hindi mananampabaya, pwede rin yung mananampabaya na nawawala. Parang inawin natin kanina, hindi na ito ang panahon ng pagbabackslide. Okay? Mga backsliders. I believe before they ended their lives na babalik at babalik yan sa Panginoon. Otherwise, ito yung prinsipyo at paniniwala, hindi yan mahanap ko yun. Pag hindi yan nakabalik sa Panginoon. Kaya mahal na kapatid kayo, kamag-anak, kaibigan, na sa ganong sitwasyon, dati ay kabilang sa gawain ng Panginoon, tapos nawala. Kumahal nyo sila, panalangin nyo, gumawa kayo ng effort, na sila ay manumbalik sa Panginoon. Gusto lang naman makita ng Panginoon ang effort natin para sila ay mabalik. Ang Diyos pa rin kasi ang gumagawa ng dahil sa kapalan. Sa ginagawa ng Banal Espiritu. Okay, so, tandaan, Jesus doesn't ignore sinners. He seeks them. Hinahanap na ito. Actually, tayo po ay nahanap na, tunay tayong manap sa Kanya before the creation and foundation of the world. Yan yung doctrine po natin. Hindi during the time that we repented and received the Lord Jesus Christ. Okay? Yan yung doctrine of predestination, like that. Calling. Yeah. Imagine someone who became rich through corruption, and then he cheated people, and then he abused his authority. Kasi nga, hindi siya manapagay. Hindi siya naniniwala sa Diyos. But bagamat siya ay belong to the Jewish nation. Siya po isang Israelita. Kasi kung mababasa niyo doon, siya ay anak ni Abraham. Everyone despised him, and one day, sabi doon, instead of arresting him, ba't kaya hindi siya ina-arresto? Ilang-ilang props, no? Okay? So wala doon, blue ribbon committee during that time. Walang blue ribbon committee. So Jesus invited himself to dinner. Kasi nyo, tinawag si Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pumunta ako sa bahay mo. Ano tugon ni Jesus? Ni Zacchaeus? Hindi ko naman siya iniinta. Diba sabi na? Mamadali bumas na kayo at tuwang-tuwa. Kasi during that time po, ang mga Middle Eastern people, tuwang-tuwa yan kapag may bisita sa kanila o bumibisita. Di ba nga, nabanggit ko, yung kanyang custom, nagpapatira pa yan, no? They humble themselves, no? They worship pa nga, kasi they expected na kayo ay sugo ng Diyos o amir ng Diyos. So, ganun during that time. Kaya tuwa yung mga binibisita. Okay? So, not to approve his sin, but to transform his heart. That's why ganun din po tayo. We do not judge, we do not condemn. But we continue to reach them for Christ. Sabi nga natin, na ating here and beyond, previously sa ating vision. That is exactly what happened to Zacchaeus. Now,
Many Filipinos dream, if only I become rich, I will finally be happy. Di ba? Marami ganyan. Kaya nagsisika, nagtsatsaga, gusto niya to reach this destination, to become rich. Masama ba yan? Of course not. Hindi. Hindi masama ang yumaman. Basta ito ay maayos at matuwid at naayos kalooban. Hindi katulad ng ginawa ng ating subject sa Helios. Yumaman dahil sa pangungurap. So yet many wealthy celebrities, businessmen, politicians, and professionals, kaya ngayon, di ba? Gusto lang yumaman ng puro na. Dati magnegosyo, mag-aral, ngayon, magpolitiko ka, yayaman ka. Okay? Grabe, talasabi. Sana, talagang malalaki po tayo, mga kapatid. But still struggle with emptiness. That's Zacchaeus. May emptiness siya. Bago nasa kanya lahat. Nasa iyo na ang lahat. Ganun pa, no? Pero deep inside, in their hearts, may kulang. Yan naman yung malimit na testimony ng ano eh. No? Mga celebrities, politicians, well-known personalities, no? Mga athletes, may emptiness sa kanila. May kulang na sila hinahanap. At ang resulta, sa kay Kristo lang natatpuan. At tunay na, kay Kristo lang ang matatagpuan ang kaligtasan ng kaluluwa. Money can enlarge a house, but not the heart. But not the heart. Kaya tuloy, di ba? Literally, heart enlargement. Dahil sa pagsusumika, pagtatrabaho, pagdinegosyo, kahit linggo, wala nang Panginoon. Ma-achieve ko lang ang ganitong amount, 6 digits, 7 digits. Yeah? It's a matter of faith, mga kapatid. It's a matter of faith that comes from the heart. That changed by God through Christ. So, only Jesus transforms the heart. He changes our hearts. He fills our emptiness. He gives true purpose or purposes, and He gives eternal treasure. That's why we need to pray. Ask the Lord. Sabi diyan, Psalms 51 verse 10, is the chapter of forgiveness, or asking for forgiveness from sins of King David, what he did to Uriah and Bathsheba. Create in me a clean heart of God, and put a new right spirit within me. Then through the prayer. And we can pray that also if we sin. So, take note of this, not riches, but righteousness, not money, but meaning, not the world, but Jesus. Sabi John Wesley once said, make all you can, save all you can, and give all you can. Yaman ko eh. And accumulated wealth, but live simply. Hindi ganyan pa kayong kilala. Mayaman, pero kung mamuhay parang common tao na, commoner. No? Yung iba, talagang may bago ka ito, picture agad. O kaya naman, pag kwento nga, isang hindi ko sabi kung ano level niyo, kabataan na. Basta, sa member ng church, so, nung unang hindi pa siya kakatrabaho, nag-aaral pa lang, hanggang sa pag-graduate niya, katrabaho. Pero prior niya sa Lord, pag ako, katrabaho na. No? At medyo ulan-ulan na ang buhay ko, talagang bibigay ko lahat kung ano para sa iyo. At yung tithes, binigay ko. Deliver siya ng tithes. So, di nakakaano yan. So, may dalawang story short. Trabaho na siya. Maganda yung trabaho. Malakas pa. Sabi nga niya, parang nakakano kami ng yung first fruit. Ano yung first fruit?
mga ano yan sa Pentecostal, no? Group. Pag sa first group, yung una nilang sweldo, talagang ibigay sa church. Pero first group talaga din sa kanya yung tayo. So, nangyari lahat, no? Ganito lang. So, unang sweldo niya, ay may bagong labas na pinapangarap din niya cellphone. Ano ba yung mga, ano ngayon na cellphone? iPhone. iPhone ba? Imbis na nakalimutan niya, nakalimutan niya yung kanyang mga inura sa Panginoon. Yun ang kanyang inuna. Yun ang kanyang inuna. So, hulugan. So, sa mga sunod na buwan, wala na. Kasi hulugan eh. Nakapunta na doon ang kanyang sweldo. No? Nakapunta na doon ang kanyang sweldo. Kaya sabi ko, ang sabi ng Bible sa mga nagpa-promise, that yes, be yes, no, be no. Okay? Binigay ng Lord ang kanyang mga panalangin, no? Dahil para sa prayer, suportahan din ang kanyang gawain sa pagitan ng church. Pero afterwards, nang mangyayari lahat, binigay ng Lord, papagdan ng Lord, ako na muna ito. Hindi ko na sasabihin kung ano ang naging buhay niya. So, may isang pang kwento. Ito may isang pastor. Malamang na sa ano to, sa probinsya kasi yung kanyang sapatos, parang aso. No? Ay, ano? Mga ganun-ganun. Ano tawag nila? Pasiranan. No? Buka-buka. Nakita ng isang member. Pumunod. Makapal na pera, naka-plastic. No? Plastic. Kita na kasi yung pastor, nakakaawa. Kaya sapatos, sira. Sa tingin nyo, ano o magkano ibibigay ba yan? Ano o magkano? Kapal to eh. Nakalaste eh. Kanalas ang kapal. Ako na rin, pastor. Alam nyo, kita ko po yung sapatos ko. Pastor, ito po yung ano. Kinuha niya yung laste. Binusa yung pera. Pastor, ito yung laste. Itali niyo po na rin sapatos. Laste yung binigay. Grabe. Ito pa mahirap. Ito mga Pastor, pagka naayos na yung sapatos niya, balik yung laste. Walang patawa na, no? Even by that. Start ba yan? Ngayon, no? Or, may Kristiyano pero hindi pa siya ganun ka-mature. Malagit yan. So, nakakalungkot mga ganun kwento. But, invite us sa generously. Sabi daw, he made all the good, he saved, he gave, he lived for Christ alone. So, first main point, before Jesus changed Zacchaeus' wallet, he first transformed his heart, and that the same pattern remains true today. First, a transformed heart desires Jesus. Ang binagong puso ng Panginoon, no, ay naghahanap kay Kristo. So, he has a genuine heart and he is a seeker. They are genuine seekers, overcome obstacles. Kita yung Zacchaeus, I do believe, naririnig na yan ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. At dahil makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, probably, meron na siyang faith prior to akyat sa sycamore tree. Natatagal na si Jesus Christ yung Gethsemane. Kaya gusto niya makita personally. Pero I believe the Holy Spirit is working in his heart. Kasi hindi niya magagawa yun.
Napakamakasalanan ko, corrupt ko eh. At alam niya, anong ginagawa ni Jesus Christ. At alam din niya, malamang, sinasabi, siya ay sugo ng Diyos. So, meron na siyang mindset ng pagiging paniniwala sa Diyos, may paniniwala sa Diyos. So, tingnan natin yung Sekeo, to seek earnestly. Ang talagang hindi lang hanapin, talagang dahil sa liit niya, no? Midget, hindi niya kayang makipagsiksikan sa malalaki. Siyempre, mga Esther na yan, matatangkad yan. Umakyat siya sa Sycamore tree. Yan, para to seek earnestly Jesus. He desired Jesus, no, to see Him, and sabi nga, the obstacles like crowds, criticism, and limitations, no, we overcame that kind of obstacles. And he was a true seeker. He don't give up. Kaya talagang umakyat po siya. Alam mo yung tree, Sycamore tree, mamaya meron po tayong cultural and symbolical representation ng Sycamore tree. Eh, malaking tree po yan. Bagamat marami siyang mga sanga na madali siya, akyatin. Parang ganyan. Kaya nga, kung natuloy kami sa Israel, baka nakita ko po yan. David. Matuloy ulit. Matuloy. Jesus rewards hungry hearts. So, kaya nga, hungry heart always seeks Christ. Spiritually speaking po, ito nga. Pero siguro kung materially or physically, siguro hindi tayo kumain. Tama? Kaya, may iba nga, laging mabilis sa maluto. So, sana, pati sa spiritual aspect, even in spiritual aspect, we must always be hungry. Our hearts hungry, always seeking God and, of course, Christ. So, you will seek me, sabi ng Jeremiah 29:28, and find me when you seek me with all your heart. Desire me with all your pockets, with all your material things. Yung ba kasi binabayaran, kaligtasan, binabayaran yung kanyang kasalanan para makagawa ulit. Para yung dati natin paniniwala. Pagka gumawa ka ng mabuti, no? Kaya magsimba ka, bayagin kasalanan mo, and then gawa ka na ng uli. Hindi ko na kukwento yung nag-umpisa. Alam niya yan. So, secondly, genuine seekers humble themselves. Parang yung pausap ko pagkagabi. Seeker siya, pero genuinely may something questionable. Parang seeker siya na gustong may tatanggapin. Kasi yung church daw nila, may konti lang siyang kulang, di ba mai-provide? Di ba daw mai-provide ng church? So, kaya lilipat siya rin ng church. Di ba? Ganun ba ang magandang, magaling na reason? Kaya lilipat ng church kasi hindi matutunan yung pangangailangan natin. Ganun ba yun? So, yan ba yung tutulong ng Panginoon? We must always be a receiver, not a giver. Learn how to be a giver or to give before we receive. Then we start ng Panginoon. God, we must give before we receive. A wealthy official climbed a sycamore tree. Yan. Kilala siya eh. Tapos pakitan, kaya tingin sa malang tao sa kanya, ano ito? Yaman-yaman ito, napakahirap. So, humility precedes grace. So, kaya nga, tayo nakatamo ng grasya ng Panginoon because napakumbaba tayo. Okay? Kaya tayo rin nakatamo ng kaligtasan ng Panginoon at ang grasya ng Panginoon dahil ang ginagawa ng Espiritu, nakonvince tayo at tayo nagpakumbaba sa Kanya at tinanggap ang kapatawaran ng kasalanan dahil tayo nagsisi. And the humility opens the door for grace.
Ay, may isang di na ano. O letter C. Anyway, di lalagyan ng animation. Kailangan. Nakalimutan. Ano kita yung letter C? Yan. So, third subpoint, genuine seekers value Christ above reputation. Sa Philippians 3:7-8, kung natin doon. But whatever were gains to me, I now consider for the sake of Christ. According to Apostle Paul. Lahat ang meron ako, kinukonsider ko ito nung mula sa Diyos and for the sake, para sa Diyos. So like the Ethiopian eunuch, the left with Christ instead of the streets when Philip, the evangelist, shared the gospel of our Lord Jesus Christ. When eunuch read the book of Isaiah, hindi niya maintindihan. Kaya sabi niya, sino? Paano maintindihan ito? Walang tuturo. That's the essence of discipleship, mga kapatid. Kung di po ikaw, kayo, kapag-disciple, ano ituturo niyo? Ng mga katulad ng mga eunuch po, na wala. Nababasa ng Bible, pero hindi na maunawaan. Parang may testimony ng prayer meeting natin, sa kabataan natin. High schooler lang. Pero nashare niya na patungkol sa Diyos. Hindi ang pag-unawa ng mga estudyante ngayon, lalo sa science, na ang tao ay wala sa unggoy. Ang theory ni Charles Darwin. So, kaya tuwan natin ang ating sarili para tayo maging dapat magturo sa iyo. And seeking Jesus only the beginning, the greatest miracle is for 6 sinners. Yan. A transformed heart receives Jesus. Okay. Tinatanggap si Jesus. Kailangan pakumbaba. Afterwards, tinanggap siya. Para talagang solid yung sisisi at pagtanggap mo kay Kristo. Because walang dingid sa Panginoon. No? Alam niya ang lahat. Jesus knows sinners personally. Kung siya po ay tunay na umilala sa Panginoon. Nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya sabi dito, si Jesus pa ang tumawag sa kanya. Ibig sabihin, si Zacchaeus ay mananampalataya niya. Okay. Tumitingin lang si Zacchaeus, di ba? Gawad may hiya pa siya konti. Ganun man talaga sa unang mga yugto, ng mga pagiging pa siya, nahiya pa tayo eh. Tama? Kaya tayo, magsabi na tayo born again Christian, nahiya tayo mag-share ng ating testimony. Okay na yun sa unang, like Zacchaeus. Pero, ang katotohanan, tayo po ay tinawag ni Jesus, ng Panginoon, before the foundation and creation to work. Takila talaga ng Panginoon. So, He's our good shepherd. Sabi ng Panginoon, I know my sheep, and my sheep know me. Ama, dito na lang, no? Tunay talagang parang tutaya. Tunay talaga. Lalo din siya na kilalanan niya ang kumilala sa kanya. Tama. Kaya kumusta ang pagkilala sa kanya? Sa Good Shepherd, si Jesus Christ. Kumusta yung Bible? Bible up? Ito nga, balik-balik na nga yung mga Bible eh. O bago pa rin. Wala nang Biblia, bago pa rin. Alala ko na yung kwento ng bumisitang pastor. No? Tapos, sinuspetyan pa o pinagtintak ng pang... alam mo yun, kwento niyan? Yung kanyang gintong kutsara. Okay? Ginawa ng pastor, inipit ko sa Bible.
para mag-test na kung nagbabasa ito ng Bible kung magkasama nito. O isa man sa kanila. Siyempre, pagkatapos, kasi inaayaan pa na mag-dinner sa kanila. Yung ginamit na siya ng pastor. Siyempre, pastor, diba? Siguro pinagandaan lang ng magandang utensil. Ginawa pa sa inibig sa and then hinahanap nila. Kinaliguan, kinausap ng pastor. Asan po yung aming gates ng sa doon nabisto ng pastor na hindi sila nagbabasa ng Bible. Okay? Sabi ng pastor, andun sa Bible, inibig ko. Sabi niyo po, no, pastor, pasensya na po, pastor. Hindi pala nagbabasa. Ngayon, wala tayong reason para hindi magpasa. Lagi kayo mag-cellphone. Di ba? Lagi kayo mag-cellphone. Siguro ako may Bible ako. So God does not wait for us to find Him. He finds us, calls us, and comes to stay. So that's amazing grace. How sweet the Son that saved a wretch like me. So, secondly, Jesus extends grace before correction. Yan. Di ka agad siya, halika. May grasya pa rin sa dando. That's why Christ loved us while we're still sinners. Grace reaches before it teaches. That's why when we restore a person na may ginawang mali, church natin, we extend grace. Extend grace. Hindi natin kinokondemn, hindi natin dinajudge. Pagkamat i-judge in terms of biblical way na pinapalala na ganitong mali mo. No? Let the Bible speaks so, no? Herself or himself, ito yung mga mali na nagawa mo. So, hindi tayo judge in terms of our own judgment. And the main purpose of yung confronting sinner nurture is to restore him or her. So, Jesus receives sinners despite public criticism. Hindi nila sa Jesus yan. Kaya din pala talaga, no, pagka may binago na puso ng isang man, pumapalataya kay Kristo, hindi na niya iniigda anong tawag sa ganyan, sa ganyan, public criticism. Lalo na, mga panahon na tayo po naman, kaya, nakwento ko nga rin before sa inyo, no, na mga unang mga taon ng aking maging manong ko kaya, kasi dahil ako sa maging sugarol din. Yung mga kasugalan ko, ginagawa nga namin yung laging tawag, Bible study na tayo. Sabihin, no, baka yun. Niloloko namin talagang Panginoon. Bible study daw na pag susugal ng para pusoy, ganyan, donkey. Tapos, versikulo niya, talagang queen, mga ganyan. Ganun talaga ng kaloko. Okay? So, doon na ako, niyayayang pa rin. Kaya na lang. Tungkol sa ang hirap, ang nakakaya, Ngayon yun talagang tendency yung struggle talaga, ganung spiritual. Pero, tunay ka man kaya, hindi ka struggle sa mga public criticism. Because you own already. Who are you in Christ? So, to make a long story short, yung iba doon, parang nagmano tayo, pero iba talagang wala, hindi talaga nagbago. Okay? Pero I pray for them na one day, makilala sila sa Panginoon. So, we're like prodigal son before.
no, na tayo hindi mananampalataya. Pero makita natin yung heart ng Father dito. He returned, sabi ng prodigal son, he returned good, the Father welcomed him, and then came restoration. Binihisan pa ng damit na pang, anak ng hari, sa anak ng mayan. Friends, kaya. So, grace always precedes transformation. Kaya may nababago na po sa inyo, meaning ikaw po ay malamang sa malamang ay mananampalataya kay Kristo. Bagaman mayroong mabagal, may mas mabagal, may pinakamabagal na paglago, at meron namang mabilis, mas mabilis, pinakamabilis na paglago. Okay? Pero I pray, okay manatili sa mabagal. Lumapit kayo lagi sa Panginoon, katulad ng alam natin. Ako ay lalaki. And this is, it says, this will comes in this response. Okay? So, before the third main point, grace never leaves before a people unchanged. Hindi aalis. Para sa sabi nito, si Jesus Christ, kaya niyaya na si Sakeo, Sakeo, baba ka dyan, punta ka sa bahay niyo. Talagang hindi niya aalisan si Sakeo ng hindi totally mananampalataya. Okay? At maging testimony sa iba. Na kahit napakasama nito, corrupt ito, no? Ay magbabago ang kanyang puso at buhay. Okay, so the evidence comes next. So mga ebidensya na ito, ha? So, kung kakagalamin yung ebidensya, ito, may ebidensya na. He who began a good work in you will carry it on to completion. Kaya, Panginoon po, hindi pa tapos sa ating buhay habang buhay tayo. Kasi tatapusin yan habang tayo. Hanggang sa dulo ng ating buhay. Kung hindi pa siya dadating, ano? Okay? Seek, receive the word, bro, and rejoice. May tayo yung journey of grace. So, third main point, a transformed heart practices generous stewardship. Application po ito. Practices generous stewardship. Ano ba ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Ng buhay po natin. Kaya tayo humingi ngayon malakas, malusog, mayroon pang walang sakit. Pinagkatiwala ko sa atin yan ng Panginoon. At iba pa. So, sabi ni Sakeo, half of my possession. Kita niyo yung transformed heart experience dito. Hindi lang 10%, sabi no, kalahati, 50% ng kanyang kayamanan, ng kanyang ari-arian. Babalik niya ito sa mga mahihirap. Sabi dito, no command, no pressure. It was a hard change by God through Christ. Kaya yung ginamit ko na report po dito, na repentance or he repented, may tanong niya. Ibig sabihin, a change of mind resulting in a changed life and heart. Pagbabago ng isip. Yan po yung repentance in metanoia in Greek. Kaya maganda rin tingnan niyo po yung Greek Bible, Greek words. Like the Macedonian Christians, no? They first gave themselves to the Lord. Then they paid generously. Wala magandang gano'n. Lord, pinipili ko po ito sa iyo, ang aking buhay, lahat. Then, sabi ng Bible, you will become a generous believer or disciple of Christ. Because from self to God, from wealth, becomes to worship na, and our worship will be acceptable sa Panginoon. I do believe. And from hoarding to giving. Kasi hindi na tayo tikom ang kamay ng ating mga skills, ating mga talents, ng ating buhay, especially. And whatever things we have, we bring fully to the Lord. Based on our faith, the level of our faith. And this is the climax, culmination of our changed heart. That's why the principle we learn from this, when the heart changes, priorities
change. May iba na yung priority natin. Lagi natin isipin. Sa ating vision, sa ating glorify ba ito sa Lord? Bigay ba ito ng karanasan, kapangyarihan? Makikilala ba ang Diyos ito? May tataas ba ang Diyos sa aking buhay? Church, ako. That's why in Zacchaeus, no? In life of Zacchaeus, sabi ng Lord, kung sa'yo nasa tahanan na ni Zacchaeus, today salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. Ano promise kay Abraham? To become the father of many nations, sabihin na mananampalataya ng Diyos. Chosen nation, chosen ones. One of the chosen believers. And then, grace never leaves people in chains. The evidence, yan. Okay, secondly, genuine repentance practices restitution. Yan. So, restoration, sabihin dito. Kaya sabi niya, yung babalik ko, yung ay, apat na ulit. Only yung 50%. True repentance makes things right. Sabi sa Exodus 22. Ilan po yung pwede nito ni R.G. Leonard. Dati, 10% lang kanya binibigay sa Christian businessman. At during the World War, I think, siya po yung inventor ng mga traktora. No? Traktora. Gagamit-gamit yan during the time of war, World War II. Pero, napalitan, no? God uses generosity worldwide. Nung talagang pumunlad na ang kanyang negosyo, nakilala na siya, ang nangyari na, ginawa na niya, ang pagbibigay niya sa Panginoon ay 90% na, ang tira sa kanya ay 10%. Wow! Grabe ang tindi ng faith nito. No? Siguro nasa kanya na ang lahat. No? Nasa kanya na lahat. At kumpleto na siya. Kaya, imbis na 10% lang, binaligtad niya 90%. Not only the riches niya, most probably this life. Baka nga hindi lang 90, 100% binigay niya. And the effect is 90%. Ng kanyang riches. Kaya to get riches, you may use your brains, sabi ni R.D. Lefebvre. But to keep riches, you must use your character. Galing, no? The heart that restores, acknowledges the wrong, makes right, restores relationship, reflects the heart of God. And thirdly, last point, genuine repentance participates in God's mission. Ayan po talaga ang ating reason why we still existing as a church and as a believer of Christ. So Jesus, tanda natin, Jesus came to seek and save the lost. And we, say people, must become generous partners in God's kingdom. Tandaan po niyo po. Kung hindi tayo naging part at generous, maging part ng God's kingdom propagation here on earth, the way, the will, the purpose of God through Christ in us, pakutay-utay din. O pahinto dito. Okay? Tapos, aas tayo, hihiling tayo sa Lord. Don't expect na ibibigay niya lahat o agad o yung hinihiling mo. Ito po, spiritual symbolism ng sycamore tree. No, para makita natin yung talagang totality or yung evidence that Zacchaeus was truly a believer, disciple of Christ. May talagang ligtas siya, kaligtasan siya. So number one, humility and lowering of status. Kasi yung sycamore tree during that time, the Middle East, was known as the poor man's tree. Ang sabihin,
puno ito ng mga mahirap. Kasi yung bunga niya, mapait at mura lang. At inferior na fig tree ito sa lahat ng fig trees. And then for a rich official to publicly climb a tree, ito po ay isang pagkawala, no, sa society na siya ay mayaman o siya ay kilala. Pangalawa, spiritual regeneration. Sabihin lang, sa Diyos ay talagang na-regenerate, na-born again. Okay? After he repented and put his life to God, trusting Him by faith. And cut down, renewed, reborn. Because in ancient Israel, sycamore tree was culturally associated with regeneration and the birth. Because its wood and roots are highly resilient and capable of rapid renewal. Wala. No? Mabilis siya na mag-change, mabilis siya na tumubo. Kaya immediate heart transformation happened in Sakir, the life of Sakir. And thirdly, the seed spreading canopy. So, yung puno niya, parang sarap tulog sa ilalim niya. No? Talagang tatalubungan ka, malibig. So, culturally, the white dense canopy of the sycamore tree was sometimes viewed as tent under which seeds could spread. Zacchaeus, viewed by his community as a notorious sinner, hid the foliage to serve Jesus from a distance. Kaya tago siya pag-akyat. Instead of passing by, Jesus looked up into the simple tree, called him by name, and brought him down into a state of grace. So, ayan na. And fourthly, the prophetic person, very good, connected to the cross. Yung bunga po pala niya, mabait yan, di ba? So, para daw tumamis yan, pinipers, pinuputasan, pinutusok. And then, mga Christian theologians often connect that story to Jesus stops at the tree, di ba? Sa puno, tinango si Kristo. And Zacchaeus heard with grace. So furthermore, sycamore tree points forward to the wooden cross where Christ would be first turn the bitterness of sin into the sweetness of salvation. Galing, ha? Galing ng cultural and spiritual symbolism of the sycamore tree. So, let's see the life principles. Jesus changed hearts for habits. Grace produces generosity. Stewardship results discipleship. Repentance always produces visible fruit. And mourning is an excellent thermometer of the heart. Kung may lagnat ba o basta? Nilalagnat, may sakit, di ba? Pag walang sakit, walang lagnat. Walang problema. Sabihin, hindi ikaw magkamay. So, a transformed heart leads to a transformed life that glorifies God and blesses others. Kaya sabi ng Bible, Matthew 6:21, for where your heart is, there your heart will be also. Ayan, may mga statistics pa, no? Maliit na lang ka, Christians highly engaged spiritually are, ayan, spiritual engagement is the heartbeat of generous and missional life by Barnard Group. And the Philippines, top concerns of Filipino household, rising prices, so on and so on. And then, in such an environment, biblical stewardship becomes a powerful witness, generosity rooted in faith, demonstrating trust in God's provision rather than dependence on God. So when our hearts trust God, our hearts bless others. So, yung mga application din, nakita natin kay Charles Spurgeon, giving through heaven. And binigay niyo kanina, God prospers us not to raise our standard of living, but to raise our standard of giving. So, nakabase pala sa giving ng Panginoon, standard niya sa standard living natin para tayo ay ma-prosper. And if according to your income, blessed, God make your income according to your giving.
As a conclusion, Zacchaeus climbed the tree looking for Jesus, went to the cross looking for Zacchaeus, and that is the gospel. Si Christ talaga ang umahanap at umaangat po sa atin. When Christ saves, greed becomes generosity, and selfishness becomes stewardship, and closed hand becomes open hand, and self-centered life becomes a life centered on Christ and His. Tandaan po natin, these things, Jesus saves, transforms, and gives, and all for His glory. So personally, let's apply this. Is Jesus changing your heart or only your behavior? Teach children that money is a tool for worship and not an idol. Nanay, pamilya. And church support missions, discipleship, and church planting through faithful stewardship. And lastly, in our communities, use your resources to bless the poor, widows, orphans, and those in need. But be wise. Be wise. There are people take advantage. Taking advantage. Especially for those who are true believers of Christ. Kasi expected na yan, hindi sila maintindihan. Kasi pag hindi sila, hindi yan Kristiyano. Ganun yan eh. Hindi yan mabait. Alam natin, ang tunay na Kristiyano, matuwid bago maging tunay na mabait. Final challenge. Will you remember that someone who really accumulated wealth? Or as someone who's transformed heart, purified lives through generous stewardship. Mga kapatid, choose today. Live differently. Leave a legacy that lasts for eternity. And that's a transformed heart, an open hand, and a life that glorifies God. Glory be to God. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this message of yours. We thank you, God, teachings, learnings, principles, and commands that we must obey and apply in our life. Daily walk with Christ. Help us, O Lord. Remind always us of that. So that when the day of your return comes, we'll be one of those who receive the words from you from heaven and worthy to be said, well done, good and faithful servant. Come unto my kingdom. And I pray, Lord, sa mga narito na hindi pa nakakilala, nagsisi at nanampalataya tumanggap sa inyo. Sabi mo, Panginoon, Juan 1:12, natapwan ang sino ang tumanggap at nanalig o sumampalataya sa inyo at binigyan niyo ng karapatang maging anak ng Diyos. At Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalugyan ng Diyos. Kaya walang sasabi na wala akong kasalanan. Ako ay walang ginagawang mali. Sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Kaya nararapat lamang na sila ay makaparusahan. Pero salamat na lang, Panginoon, na binigyan mo ang iyong butong na anak. Na sinong sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan mo ng karapatan. Ng karapatan ng maging anak ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa oras na ito, Panginoon, kung sino po ang narito na naghahanap at nagnanais na ikaw po ay sampalatayanan. At sa bibigan ng panalangin ito ay pwede po ikaw, kayo sa babae. Sabihin niyo po sa Panginoon, panalangin ito, sabayan niyo po sa Panginoon, ako'y gabay lamang. Panginoon, ako'y nagsisisi at kinikilala na hindi ko kayang bayaran ang aking kasalanan. Patawarin niyo po ako. At tinatanggap ko po si Kristo bilang aking Panginoon
ang tagapagtas ng aming buhay, dahilan ng pananampalataya sa Kanya. At ikaw na po ang maghagis sa akin. Amen. At sa mga nalangin ng ganung panalangin, dalayan ko na patuloy mong ilalangin si Kristo upang makita ko ang kabutihan, kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos kahit nandito pa sa lupa. Salamat po, Panginoon, sa pahayag ng isultan at ang iyong Banghelyo sa umang ito. Pagpalaan bawat isa. In this name we pray. Amen. God bless you. Maraming po salamat sa ating pastor sa pagbibigay ng magandang mensahe sa mga ito. At gawa tayo rin na palalahanan na minsan binuksan ng ating Panginoong Diyos sa ating puso. Kaya naman, atin itong gawing practice sa ating buhay. Kaya darating po tayo sa ating pagbabalik ng mga tungkol sa pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang ating cheerful heart giving and offering. Basahin ko lang po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ating pong gawin ito. Ngayon po tumayo para sa ating Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures hear it flow. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kahit yung manalangin na maraming Diyos, salamat po sa mga bagay patuloy mong pinagkakatiwala sa aking Panginoon. Salamat rin po na kami yung binigyan ng puso. Kaya sa magbigay Panginoon ng mga bagay, talento, pinagkatiwala rin po sa amin. Ay kami po ay pagkikagamit-gamit Panginoon ng sa gano'n ang mga gawain sa fortune at sa Quinto Palay ay maging matagumpay, Panginoon. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ang aming puso ay laging handa, Panginoon, na ibigay ang aming talento, oras, at ang aming mga pinagkakita na ipatuloy mo pagpalain, Panginoon, bigyan mo po kami patuloy ng kalakasan na ating magagamit, Panginoon, at makita rin po ng aming kinagtatrabahuan po ang iyong pagkilos sa aming buhay ay maging kalugod-lugod sa kanila, ang sa ganun kilala ng kanila bilang Panginoon na kapag-ligtas pang-panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya naman po idara po tayo sa ating mga announcement yung ito.
Ang attendance last worship service noong July 19 naman mga adult youth ay 20, ang children ay 5. Ang unattended naman po ay 19, ang children ay 4. Last prayer meeting noong July 23, ang adult youth ay 14 at ang children ay 5. Attendance naman po kahapon ng children ministry dito sa portion ay 16 at sa buntong palay ay 4. Attendance din po ng music ministry ay 9 at ang YY Pro ay 6. Sa darating na prayer meeting ng ating worship designer si Brother Anthony Saga at ang devotional ay ng ating pastor. Sa August 2, ang ating worship designer si Sis Ai at ang ushers and morning greeters ay si Sis Lorraine at si Alisa. Leading ministers naman po ay si Sis Winnie at si Sis Lorraine Go. Ang scripture reader ay si Brother Andre Go. Meron po ba tayo ng birthday, wedding anniversaries na hindi po na lista? Wala naman po. Ang ating share for giving and offering last July 19 ay 7,021 pesos. At patuloy po ang pag-invite sa lalakihan na lalakis sumalok sa ating kapit tinapay ng buhay every Saturday from 5:30 to 6:45 dito sa ating house church. At patuloy ang pasasalamat ng ating church at panawagan din po sa dinidinig ng Diyos o kinakausap ng Diyos kung makibahagi dito sa ating Ministry of Biscuits. Donate biscuits for children. At mamaya po after our service, meron po tayo adult time. At inaanyayan din mga bawat isa na dumalo sa ating webinar seminar ng Old Testament Survey 1 every Wednesday from 8 to 9:30. At on July 26, kanina po yung ating first Biblical Leadership Training Seminar. At tuloy-tuloy po yun every 8:30 ng umaga. In-encourage rin po ang lahat na dumalo. At yung fellowship po on August 2. Announce po nila. Ayun, sa susunod na linggo po is magkakaroon po tayo ng joint youth fellowship, no? And ay nangyayari ko po yung mga youth na nandito na lumalo at makisama sa fellowship. At kayo din mag-invite po kayo ng mga unbelievers na kakilala nyo, kaibigan nyo, kaklase nyo. At makasama natin yung mga taga-NGF Antipolo, no? At gayon din is nawaring maka-meet na kayo ng mga brothers or sisters in Christ natin na galing sa NGF. At ayun. At mamaya rin is magkakaroon tayo ng youth meeting para paghandaan natin po kung ano yung flow at yung program natin. Yun lang po. Ano oras daw po? 2 p.m. daw po. 2 p.m. Ayun, late kasi. 2 p.m. Gaganapin ito. August 2 doon. Pero makikita. Dito. So, on August 8, Youth Fellowship 2 p.m. ay August 2. August na pala. August 2. So next Sunday, merong Youth Fellowship ng 2 p.m. dito sa ating church. Dito po, kaganatin. Meron po kayong meeting of youth and members na para sa flow po ng program on August 2. And we visitors from
in our mates, si Clay Andre at si Kaylee Bernardo. At si Sis Christine Joseph and Ethan Oliver. Salamat po sa inyong pagpunta. No? Hindi ito ang uli na kami yung makasama, kundi ito ay simula na kami yung makasama dito sa aming church. At katulad din po ng aking assignment that we must, but and we are saving seed for them na nilalize ng Diyos na makasama natin dito sa ating paano ba nawa. Mayroon din po tayo may invite na makilala, kaibigan, kapamilya, kapatid na nilalize ng Diyos na makasama rin natin. Wala na po tayo pagdara kong balita. Kung wala na po, darap na tayo sa ating relational prayer and with ating pastor. Bigyan natin ng, may mga Bible pa tayo. May mga Bible, nabigyan ng mga Bible din mga bata. Bigyan natin yung ating mga ministers. New Testament Bible. Yan. So, gano'n, may mabasa po sila. Yan, nakabasa naman si Kuya. Ayan. Salamat sa mga nag-invite. Puri ng Panginoon, patuloy po tayo mag-invite. Gawin din natin ministry yan. 68% ang chance ang manatili sa church, ang mga na-invite po natin. Okay? At kanina, yung ating coordinator sa Evangelism Day, tatanong, Pastor, may Evangelism Day ba tayo? Ha? Parang hindi natin na-announce last Sunday, dapat ngayon yun, di ba? Last week. Wala ba tayong July Evangelism Day? Kailan ba si Andre? Yun ba yun? Yun ba yun? Oo. So mamaya, meron tayo. Okay? Nakakaya sa Panginoon. At nakakaya sa coordinator natin. Si Clyde, no? At meron tayong printer. Mag-print na tayo ng gospel track. So mamaya, spend tayo. Alas 4. O, sino naman itong i-preach mamaya? Doon. Si Abo, tumitingin, no? Di ba si Abo yung matabi mo, nasa likod mo, Dre? Ha? Okay, ito lang, video ko kayo ng guide. Yung sa family trip. Pero, tingnan natin. Invite na tayo ng resort. No? Baka iba na rin yung presyo ng mga resort ngayon. Dahil sa taas ng bilihin, taas ng crude oil. Okay? So, baka hindi na ganun yung amount ng registration. So, ano pa? Wala na kayong announcement. Okay? Kaya? So, parang pinunta ko, meron pa ako kanina na agad ko na wala na. Anyway, sige, tayo po ay lumako sa panalangin at benediction. Meron po ba dito nais panalangin? By the way, did this week? Wala? Okay, let's all stand po. Manalangin din po kayo ba? Una, yung ating buong mundo, talaga yung nangyayaring giyera between Israel with US and against Iran. Kaya taas na naman ang approval ngayon sa next week. Ating bansa, yung impeachment, yung Church of Panginoon, at mga ministries, ang may sakit, at ano ba. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, at come to the time that we pray for
world, especially those who are in war. Yung Iran against US with Israel, saan Panginoon ay arise na naman ang laban between them. At ang effect nito, yung Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barko, dinadalang petroleum products, within 20% na nanggagaling, dumadaan doon, nanggagaling na pinagkuhanan ng mga bansa ng crude oil. Ngayon ay na-apekto ng malaki dahil tataas na naman ang presyo ng crude. At ito ay malaking mabigat, mapasanin, especially those who are in transportation business, even not in the transportation business, na mga sumasakay ng public transportation. And even, domino effect ko tapos ito ng high prices, increase ng mga basic commodities. Kaya dalangin namin Panginoon, nawa, ay hindi na tumagaling yung gera ito. At kapayapaan, pag-ibig ni Kristo, ang paghariin mo sa mabansang ito. Kabagaman, yung Iran ay hindi talaga Christian name. Ito ay Muslim country. But Iran, Christians are the fast-growing Christian churches in the world despite persecution. Salamat Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat mo sa mga Kristiyano doon, sa mga tao doon, especially mga kids na apektado ng gera nito. Dalangin din namin, Lord, sa bansa namin, Pilipinas, na tulungan mo na itong korupsyon na ito ay mawala na. O kaya naman nabawas na. Unti-unti na mawala. At lumabas na yung mga promotor, yung mga big names o masterminds sa mga ghost projects ng DPWH and even sa other agencies ng ating government. Alam namin, Panginoon, tagal ito, system ito, Panginoon. At ako mismo, 20 years or more than 20 years ako, nakasaksi na ganitong sistema, Panginoon, kaya hindi ako nakatagal. Lord, salamat pa rin dahil after those years ay kumikilos ka, Panginoon. Pinapakita mo na yung systemic na ito na dapat na mawala. Kaya dalangin namin sa mga government officials namin, leaders, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakbabang opisyalis ng aming gobyerno, na magkaroon ng conviction of the heart of the Holy Spirit from you, O God, naisin ang kapakanan ng nakararami ng Pilipino, hindi lang kanilang sarili kapakanan, Panginoon. Hindi lang kanilang angkan. Kaya ginagawa nila na maghari na rin at kulimbat ng kaban ng bayan dahil sa kanilang angkan. Kaya dalangin namin, O Diyos, na mahinto na ito, Panginoon. Especially, Lord, yung gagawin na batas na kung saan ay pagbabawal na yung mag-elect ng mga angkan-angkan, Lord. At kayo din pa, Lord, yung impeachment, trial, tulong mo, Panginoon, na lumabas ang magpamalan. At managot talaga kung dapat managot. At nakakalungkot man, Panginoon, na nakikita namin, narinig namin mga balita. Pero nananiwala kami na kayo ang Diyos na matarungan at katuwiran. And Lord, lakas po namin yung church at LRC, tulungan mo kami, Panginoon. Pangunguna sa inyong iglesia. At bawat miyembro, bawat tumatalo, ay
maging kabahagi ng inyong gawain. At sa isang layunin na ikaw ang walatiin. At different ministers, tuloy mong pagpalain, Panginoon. Lahat po yung mga coordinators namin, leaders namin, at deacons namin, Lord. At ikaw, Panginoon, ang siyang mabigyan ng glory. At madagdagan pa ng mga ministers at servants mo, Lord, ng katiwala. At pinataas po namin ang gawain sa Sunday ng mga youth fellowship. Palayan po o Diyos. At kaluhan, di lamang ng mga po tayo na pagkataan, maging ang si pamano po tayo makabahagi ng iyong ibanghelyo. At dalayan po namin o Diyos ang may mga karamdaman. Nalala namin si Rhea, si Shaira, ang karamdaman po daw. Dalayan namin na ibubuhay mo ang mga katawang lupa at pagalingin ng iyong pagpagaling ng pagparang ng kumain. Ang ginagaling ng mga gamot, kaya hindi ito. At mag-please natin na makalipabay at tumalik. At iba pa, si Bibian at mga may karamdaman dito o Diyos, mga maintenance, at provision sa gamot ng Lord. Gawad mo na ang Panginoon. At dalayan ko o Diyos, ang pangangailangan bawat isa, financially, materially, emotionally, spiritually. Ang mga nagtatrabaho, may negosyo, at po namin, salamat po. Kaya din po Lord, sa mga may skills, tulungan ko ng pahanap ng parapyano, trabaho, maghanap ng trabaho, upang sa ganoon, may pagkuha ng pananalabi ang pangangailangan sa kanilang pamilya. Salamat po ang Panginoon at pang ingatan mo bawat isa. David Lord, mga nagtatrabaho, may maalis mga panganan, mga nagdadrive, nagmumotor, igawad mo sa aming Panginoon mga pag-iingat mo sa Diyos. At ilayo kami sa gawa ng kaaway at kapamakan at mabigat ang ramdam. Maraming salamat po Diyos. Sa ito na patuloy na pinagkakatiwa. At ang aming mga desires at kung ano mga Panginoon kayo po ang mga po. Maraming salamat sa mensahe na aming na tunan natin sa mga patuloy na ito ay alalakan sa buhay. Sa mga nasa FB Live, pagpalain mo rin Panginoon ang kailang buhay, ang mga partners in the ministries, like Global Christians Mission Church, si Insan Sara, Lavares, at iba pa, ang mga padagdagang pa ang mga aming partners in the ministry. Talaga po sa aming mga visitors dito, pagpalain ng Panginoon, lahat po ang makasama mo sa gawain mo dito. This we ask, in Jesus' name we pray, tanggapin po natin yung desisyon ng Panginoon sa Diyos ng magagawa at nagiging kayo sa lahat ng maaari natin tingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihan na naghahari sa atin, sumanya ang kalatian sa Iglesia, kay Kristo Jesus, at sa lahat ng sanlibutan magpakilanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus. God bless us. God bless every life. Magkamay po tayo at